So eto na mga kaibigan, mga player na madadamay sa big adjustment ni Coach Tim Cone, kikilalanin natin. Kailangan bumawi ng Barangay Ginebra at mag-bounce back sa Game 3 kontra sa SMB. And bago yan kaibigan, wag po munang kalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel. Then pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, nakita naman natin kinulang ang Barangay Ginebra sa Game 2 kontra sa SMB. Well, kayang-kaya naman talagang manalo ng Barangay Ginebra mga kaibigan doon sa Game 2, no? Pero ang nangyari, dahil nga po umabot sa overtime, hindi nakuha ng Barangay Ginebra ang pagkapanalo sa SMB. Well, sa score na 125 to 131 ay nanalo ang SMB mga kaibigan. Ang sinasabi ko dito ay kinakailangan na ngayon talaga magkaroon ng big adjustment ang Barangay Ginebra. Maraming nakapansin mga kaibigan, uunahin ko na po si Stephen Holtz at etong si RJ Abarientos ay nawala ang laruan doon sa Game 2. Noong mga huling laban ng Barangay Ginebra, gamit na gamit sila, lalo na po itong si Stephen Holtz, no? Hindi ito sumasablay. Yung malala yung tira niya, yung mga 3-point shot niya po, talagang umuulit pa yan at laging pumapasok. Si RJ Abarientos, alam natin, kilala natin sa mga fancy plays, fancy pass, no? Ay lagi niya pong ginagawa. Pero syempre hindi pwedeng lagi na lamang ganon. Off night po siya kahapon no, sa huling laban nila, no, sa SMB, at nakita naman natin halos hindi ganoon kaganda ang kanyang performance. Mababa rin ang kanyang puntos. Walang consistency sa game, no, at dapat yun ang kanyang i-improve dito sa Barangay Ginebra. Samantalang ito naman pong ating si Japet Aguilar, no, sentro ng Barangay Ginebra, ay napapagod at tila kinukulang. Ang nakita at napansin ng mga Ginebra fans dito kay Japet kapag napapagod po siya, no, ay hindi na po siya masyadong nakaka-rebound. Hindi na rin nakaka-block mga kaibigan dahil syempre pagod na. Kaya nga po mas maganda magkaroon ng kapalitan na player or bagong sentro ang Barangay Ginebra. Dapat nga po magdagdag ng sentro ang Ginebra mga kaibigan, no? Dapat noon pa man dahil syempre dapat may kapalitan etong si Japet. Simula po kasi nang mawala o matrade ito si Sista, no, ay ganito na naging laruan ng Barangay Ginebra. Wala na po silang consistency at yung depensa yung number 1 na problema nila na humihina. May mga games sila na malakas sila pero syempre not all the time nalakas po ang mga player, nagbabago. Samantalang ang ating Justin Noype Brownlee naman, so far ang ganda ng kanyang performance mga kaibigan. Meron siyang 39 points sa last game, no? Merong 15 rebounds, 7 assists, 4 steal, 4 blocks. Pasinin ninyo, 15 rebounds. Sobrang sipag nun mga kaibigan. Kaya nga po ito si Justin Brownlee, never yan mapapantayan ito si Ano Sike, no? Marami nagsasabi Justin Brownlee versus Ano Sike. Well, hindi natin yan pwedeng ikumpara mga kaibigan. Magkaiba sila ng level. Marami pang dapat kainin na bigas etong si Ano Sike bago mapantayan etong si Justin Noype Brownlee natin. So ang adjustment kinakailangan mangyari as soon as possible bago magsimula po ang Game 3 at kinakailangan makabawi ang Barangay Ginebra mga kaibigan. Tulad ng ating sinasabi at mga update ng mga nakaraan, eto nga si Troy Rosario ay dapat talagang makuha ng Barangay Ginebra dahil napakalaking bagay po nito mga kaibigan. Hindi lamang ito naglalaro bilang power forward, kaya din itong maglaro bilang sentro ng Barangay Ginebra kung sakasakali nga po. At huwag tayong umasa, no, kung sakaling pumirma ng kontrata si Troy, hindi yan makakapaglaro ngayong conference na ito, no. Maybe next conference mga kaibigan dahil syempre ongoing at marami pa yung proseso. So yun lamang ating update. Abangan natin ang mga susunod na magiging adjustment ng Barangay Ginebra sa mga susunod update. And please huwag kalimutan i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat po.